Okay, good morning po sa bawat isa. Morning. Salamat dun sa kanta ni Cedric, Brother Pipo. Napakaganda ng mensahe ng awit at maganda din po yung pagkakaawit po na po, come home. Pagkatawag ng ating Panginoon. Na maganda dun sa awit din na yun, sabi doon, Jesus is pleading. Nakikiusap sa iyo at sa akin. Come home. Sabi sa akin, dahil ako lamang, sabi ng ating Panginoong Jesus, ang makakapagbigay, makakapag-satisfy sa ating mga pangangailangan. Minsan, di ba, saan tayo kumakapit? Pera, madali na bagay. Minsan nasasabi natin, kapag meron lang akong ito, ganito, di ba, may magiging masaya na. Fulfillment natin ando na. Pero hindi po, sabi ng Panginoon, siya lang yung makapagbigay ng satisfaction sa atin. So, mensahe kanina, come home, di ba? Jesus is pleading. Nakikiusap, di ba? Salamat sa Panginoon sa mensahe at yung magandang pagkakaawit na yun. Maganda pala yung chorus ko, dinadagdag na naman na sa ating choir, no? Pwede na tayo, Jane, pwede na tayo, ipapalit na. Anyway, salamat sa Panginoon. Ngayon po tayo magpapatuloy sa ating serye na pinapag-usapan tungkol po sa giving. Just imagine, nakatatlong linggo na tayo pinag-uusapan ng pabibigay. At alam niyo po, kapag pinapag-usapan po yung tithes and offering, yung pagbibigay, minsan hindi komportable at tagapagsalita ang pastor. Kasi parang, ito na naman, paano ko masasabihin sa iyo na magbigay ka sa Panginoon? Diba? Parang, hindi tayo sanay na nangihingi, di ba? Parang, ano pa ito, scam. Diba? Merong akong kilala pastor at church. No? Hindi madalas pinapag-usapan to, ang topic na to. At pag nakikita nila, board na, teka lang, mababa yung giving. Tapos may Friday na church. Tapos minsan laging kulang pa. Hindi susweldo ng ating pastor. Paano kung bayad natin mga bills? So, sa kanilang pag-uusap, okay, mag-preach tayo ng giving. Okay. And then, after ng preaching ng giving, makikita natin, oops, dahil sinobring tumataas. Okay, ang dami, nagbibigay. Pagkakalimutan na ulit, bumababa na ulit. Okay, mag-uusap na naman, kaya natin ibibigay itong topic na to. Okay? At meron naman po, kilala din kami, church as pastor, na wala nang ginawa sa mensahe, kundi giving ang mensahe. Natatandaan ko, kahit nung may patay doon sa church na yun, di ba lagi ko yung every night may mga preaching, isang oras na preach, giving. May patay yun, ha? So, gano'n naman sila naman husay, no? Pagdating naman sa topic na to. Pero ngayon pong umaga bang ito, ang ating pag-uusapan, tungkol pa rin sa giving. Pero panalangin ko sa Panginoon, magkaroon tayo ng panibagong perspective tungkol sa pagbibigay. Ano po? Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa pagbibigay, pero kailangan ng pagbibigay natin, alamin natin, ano ba itong pagbibigay na to? Bakit ito inutos, sinasabi ng Panginoon, na gawin natin? Hindi lang yung pangangailangan ng simbahan natin. Of course, kailangan natin ng fun. Kasi, paano tayo makapag-stay sa lugar na to? Paano tayo magkakaroon ng aircon? Paano tayo magkakaroon ng pagkain? At yung ba mga pangangailangan natin? Bukod doon, bakit ito inuutos ng Diyos sa atin? May mas malalim pang dahilan. Okay? Ngayon, ang topic po natin is about giving and worship. Pagsamba, pagbibigay. So, question, paano natin i-relate ito? May kaugnayan pa ito sa isa't isa. Ang pagbibigay pa ay pagsamba. Diba? Yung tithes and offering is part of the program. Hindi lang dahil kailangan natin, no? Pwede naman i-outside na lang natin. O after na lamang ng worship service, saka tayo bibigay. Pero i-include talaga natin to. Okay? So, may kaugnayan pa yung dalawa. Before we start our message, tayo humingi na tulong sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, banal, makapangyarihan sa lahat,
narito po muli kami magpapag-aralan yung salita. Bukas na yun yung salita. Papag-aralan po namin ito. Tulungan mo kami na mas maintindihan pa ang tungkol sa pagbibigay. At kung paano ito masasabi natin, ito isa paraan ng pagsamba sa inyo. O Panginoong Diyos, tulungan mo kami. Pabuksan ang aming puso, may pagpakumbaba. Pabuksan ang aming isipan, Panginoon, na alamin ang tungkol sa hiwaga ng inyong salita ng pautusan ito sa amin. Ang nais namin, Panginoon, ay magbigyan ka ng pagsamba sa gawain ito. At magawa ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Magawa ang inyong kalooban habang nagbabago ang pananaw po namin tungkol sa topic na ito. Mihingi kami ng kaalaman at talituhan sa inyo at gabay sa inyo. Ang ating aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa ating pong pag-uumpisa, meron po akong gustong katanungan na gusto lang pong itanong sa akin. Meron ba tayong, kung tatanungin ng bawat isa, meron ba tayo na bagay o isang person, o kung sino ang pinakamahalaga sa atin? Kung tatanungin ng bawat isa, meron pa bang isang bagay o tao na nasabi mong pinakamahalaga sa iyo? It may be your family. Diba? Siya yung pinakamahalaga sa akin. O isang bagay, bagong bili mong brand new BYD Seal Lion 7. 2.5 yun. So, napakahalaga. Napakaganda. So, paano mo ito mapapakita sa isang taong yun o isang bagay na yun na ito ay mahalaga? Kung iyan ay gamit, syempre, iingatan mo yan, ilalagay mo yan sa lugar na kung saan safe, hindi masisira, hindi mawawala, hindi mananakaw, hindi magagasgasan. Kung ito yung isang tao, best friend mo, o girl, na kaibigan mo, o mahal mo, di ba? Nitong pagbaha, di ba? May nakita tayo, kinakarga, hindi lang mabasa, di ba? Doon mo siya iniingatan. Okay? Next question. Where we invest our time, our energy, and resources reveals our true priorities. Ibig sabihin, doon ba sinasabi natin bagay o isang tao na mahalaga sa atin na ipapakita ba natin ito ng kahalagahan? Kung saan nag-i-invest tayo ng oras, ng panahon, ng kalakasan, or even yung resources natin, di ba, para doon sa isang tao. Kasi kung hindi ka mag-i-invest doon sa mahal mo, doon sa mahalaga sa iyo, ibig sabihin, hindi mo ito mahal. Okay? So, nag-i-invest ka, nagbibigay ka ng time or pagpapalaga doon sa bagay na mahalaga sa iyo. Priority mo yan. Kaya di ba minsan, kahit ikaw ay nasa meeting, tumatawag ang mahal mo, yung mahalaga sa iyo, ang gagawin mo. Saan sagutin mo to? Diba, teka lang, baka may nangyari sa bahay. Kasi mahalaga sa akin to. Okay, post lang tayo, teka lang ha, excuse lang tayo. Sasagutin natin, ano nangyari, bakit mahalaga? Okay? Kasi hindi magpapakita ng kalagahan, tumatawag to, teka lang, nasa meeting ako teka lang, mamaya ka na muna, silent. Off muna, stop po. Ibig sabihin, pagpapakita yun na, teka lang, mas mahalaga sa akin itong business na to, itong trabaho nito. Okay? Kaysa doon sa tumatawag. Okay? So ngayong umaga, na minsan meron tayong gift or isang bagay na natanggap. No? Kapag natanggap natin yung isang regalo sa atin, at first, di ba, excited tayo. Napakaganda naman. Oh, thank God. Lalo na yung ang binigay sa atin ay isang mahalagang bagay, mamahaling bagay, o talagang importante na latest na cellphone, o relo, o isang sasakyan, di ba? Para, wow, thank God. Kailangan talaga yan. Ang ganda. Salamat. Pero after that, yung na-receive mo yung gamit na yon, nakalimutan mo yung nagbigay. Kasi mangha ka dahil ang ganda naman itong iPad na to.
Di ba? Tuwing gabi, nagpupuyat ka, inaalagaan mo. Pero ang problema, minsan nakakalimutan mo, sino yung nagbigay? Hindi mo napapahalagahan. Okay? Meron tayong mga ganung pangyayari. Ngayong umaga, topic po natin, ay makikita natin sa Proverbs chapter 3, verse 9 and 10. Ang sabi po dito, verse 9, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, salamat sa Panginoon dahil ang katagang ito, kasi tulad po ni Solomon, ay may mga magandang mensahe na ipapakita po sa atin. Okay? Una, may tatlo tayong papag-aralan. Ang topic po natin, ang title po ng ating pag-aaralan is Giving Worshipfully. Pagbibigay na may pagsamba. Okay? Kasi maaari tayong magbigay ng out of, dahil sinabi lang sa atin, dahil alam natin na kailangan lang. Okay? Maaari nagbibigay tayo ng hindi maluwag sa ating kalooban. Ito ay pagbibigay na walang pagsamba. Kaya ngayong umaga, dapat magkaroon tayo ng panibagong perspective. So kung nagbibigay na pa tayo sa tithes and offering, sa pagbibigay, nawa, layunin ng mensahe ito, na magkaroon tayo ng puso na nagbibigay na parte ng pagsamba or pagbibigay na may pagsamba. May tatlong prinsipyo tayo na makikita dun sa ating verses ng mga binasa. Honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. So, una, makikita po natin principles. Recognize the giver. Kasi dun po sa verse 1, sa verse 9, ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth. Ang salitang honor, ibig sabihin po ng honor dito, ay giving weight or value or importance to someone. Pagbibigay ng halaga. Okay? Sabi dito, kanino magbibigay ng halaga? To the Lord. Sa Diyos. Okay? Not alin. Paano? Ang sabi dito, with your wealth. Honor the Lord with our wealth. Itong ibig sabihin po ito. Sa Tagalog, pwede natin sabihin, Panginoon, mahalaga ka sa akin, importante ka sa akin, ikaw ang pinagmulan, lahat ng meron ako ay nagmumula sa iyo. Nagmumula sa iyo. Kasi ibig sabihin po ng wealth dito, ito yung possession po natin. Ito yung meron tayo. It might be yung wealth o yung pera, pero madalas, kung ano yung possession na meron ka, maaaring ito yung talent mo, maaaring ito yung talakasan mo, maaaring ito yung time mo. Kasi ang wealth dito is your whole being, kung ano ka. Ngayon, kailangan mo munang ma-recognize, makita, malaman, na ang lahat ng meron ka ay galing sa Diyos. Bakit? Kasi, alam niyo po, may mga tao, kung madalas ang nangyayari sa atin, kung ano yung meron ka, tinitingnan mo ito na, o kung ano yung meron ka, tinitingnan mo ito dahil sa iyong kakayaan. Ay dahil sa iyong edukasyon, dahil sa iyong pinag-aralan. Kasi madalas po, ang sinasabi natin, kaya meron akong pera dahil sa aking kaalaman. Nag-aaral ako eh. Nagkabugado ako. Nag-doktor ako. Nag-aral ako ng mabuti. Nag-negosyo ako. Pinag-aralan ko talaga yung negosyo. Kaya nagtagumpay ako, kaya meron akong lupa, meron akong magandang bahay, meron akong mga sasakyan, at marami pa akong mabibili. Ito'y akin dahil sa kakayahan ko. Pero kabaliktaran po, when you are a Christian and you recognize that everything that you have is because of the Lord. Ito po yung sinasabi dito, honor. Honor the Lord with your wealth. Okay? Kaya yung ating pong pagbibigay, ito po yung pagpapakita
nire-recognize mo ang Diyos na siyang may-ari ng lahat, ng meron ka. Okay? That's honoring the Lord. That is worship. Okay? Ang worship po kasi, ang ibig sabihin nito, worship ay response mo sa Diyos kung sino siya, kung ano yung ginawa niya dati, ano yung ginagawa niya ngayon, at ano yung magagawa pa niya. That is worship. You honor the Lord because of who He is, kung sino siya. Kailangan po kasi natin makilala muna ang Diyos eh. Okay? Pag nakilala mo kung sino ang Diyos, ano yung kakayahan niya, ano yung ginagawa niya sa atin, at ginawa niya sa atin, doon lang tayo mag-response. Recognize to honor the Lord. With your wealth, yung possession naman natin. Paano yung meron sa atin? Okay. Sa 1 Chronicles po, chapter 29, alam niyo po ba, ito yung istorya po ni King David. Ito pong istoryang ito ay matanda na si David. At sa kanyang paglilibot, nakita niya na yung kanyang pong mga nagawa na, yung kanyang accomplishment, yung kanyang kingdom, yung buong Israel at time. Nakita ni King David na meron siyang magandang palasyo, meron siyang mga ari-arian, napakarami niyang mga alipin, napakarami niyang possession, napakarami niya yung mga alagang hayop, marami siyang mga alipin, lahat ng gusto niya, makukuha niya. Okay, nakita niya yung king ng kingdom, napakaganda ng palasyo. Pero may isang problema, nakita niya dito sa chapter 29 na to, na yung temple ng Diyos ay ganun pa din, tent pa din. Yung panahon pa din na Moses, ganun pa din. Kaya sabi niya, teka lang, kailangan ko igawa ng templo ang Diyos. Okay? Ako'y mamamatay na, nakagawa ako ng palasyo maganda, pero yung templo ng Diyos, tent pa din. So, ipagpapagawa ko ng templo ang Diyos. Diba? Ang ganda ng kanyang layunin. Pero sabi ng Panginoon, David, hindi ka ang gagawa ng templo. Bakit? Kasi yung kamay mo ay masyadong maraming dugo. Ibig sabihin, sa pamamagitan na yung kamay, maraming namatay. Marami kang pinatay. Okay? So, kaya yung kamay mo ay maraming dugo. Ang templo ng Diyos, ito ay banal. Okay? Kaya hindi ikaw ang pwedeng gumawa nito. Yung anak mong si Solomon. Okay? So, na-recognize to ni David, kaya sinabi niya, okay, so Lord, yun ang pamatayan mo, hindi ako gagawa. Pero, hindi ako parang, okay, so sige, bahala na sila. Ang gagawin ko na lang, mag-iipon ako ng gamit, ipiprepare ko lahat ng mga gamit. Okay, sa construction ng building, okay, ipiprepare ko na yung pako, yung mga bakal, yung mga lahat ng gagamitin. Okay, tapos ang sabi niya, inutusan niya ang buong Israel, ang mga tao sa Israel, okay, let's prepare for the materials para sa paggawa ng templo. Yung mga tao, ang ganda ng response. Nagbigay sila ng gold, ng silver, ng lahat. Overflowing yung bigay nila. Hanggang sa nagkaroon ng time na, teka lang, tama na. Huwag na kayo magbigay. Tama na, sapat na to. Labis-labis na yung gold, labis-labis na yung silver, labis-labis na yung bakal, labis-labis na yung mga gamit na gagamitin natin. So tama na, puno na yung lagayan. Okay? Pero ang ganda po na sinabi ng perspective po dito ni King David. Sabi niya dito sa verse 14, but who am I? Lord, sino ako? And who are my people? Kasi itong mga people na to, Israelite, nagbigay dito. Sabi niya, that we should be able to give as generously as this. Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. Diba napakaganda ng perspective ni King David? So makikita natin dito, we don't give because we are trying to impress God. Maaaring sabihin na David sana na, Lord, di ba ako, tinan mo, kung hinihingi mo, nagbigay ako, nagbigay yung mga tao. He's not trying to impress God.
sa kanyang pagbibigay. Kasi overflowing. Pangalawa, we give to God to recognize that what is in our hands came from Him. Kasi di ba sabi niya, Lord, sino naman kami? Kasi lahat ng ibinigay po namin, we recognize na ito'y galing sa inyo. Ito'y kayamanan galing sa inyo. Diba? Maaari sana magmalaki ni King David dahil siya'y malakas, dahil marami siyang tinatalong mga bansa, marami siyang nakukuha doon sa war na kanyang pagtatagumpay. Maaari sana yung sabi, Lord, ito yung aking mga na-accomplish. At ito yung bibigay ko sa iyo. And yet, ang sabi niya, ito yung galing sa inyo. He recognized the giver. Para sa atin naman po, alam niyo po, ang madalas po na nagiging problema ng isang Christian kapag may accomplishment at hindi niya nababantayan ng kanyang puso, maaari or madalas yung pagbibigay na ginagawa natin ay magbibigay sa atin ng pagmamataas ng pride. Diba? Hindi natin nababantayan yung ating mga puso sa pagbibigay. Ito maaaring binibigay natin sa Panginoon Lord dahil magaling ako, dahil marami akong naitabi, labis-labis na, ito yung bibigay ko sa iyo. That's not a giving worship. Ito yung pagbibigay po, kagaya ng ginawa ni King David na ang pagbibigay, you recognize it is from the Lord. When we return our tithe and give our offerings, we are not giving God something that was originally ours. Hindi naman talaga ito galing sa atin. Maaaring ito'y kinita natin, yung 10% plus the offering, maaaring possession natin ito. Pero, ang pagbibigay na may pagsamba, nire-recognize natin na ito ay galing sa Diyos. Ibinabalik natin sa Kanya. Okay? That's worship. Okay? Kasi nire-recognize natin yung giver. Okay? Tapos, kinikilala natin na ang Diyos na Kanya ito. Hindi ito sa atin. Okay? Next, we are recognizing that what is in our hands came from Him. Okay? Ito yung galing sa Kanya. Maaaring nagkaroon tayo ng magandang hanap buhay or nagtagumpay yung ating negosyo dahil sa aking galing natin, sa techniques, sa mga nabasa nating mga libro. Okay? Kung paano patakbuhin yung business, kung paano magkaroon ng magandang savings, diba? At paano natin ito palawin. Pero, yung nagbigay ng kaalaman, ng kakayahan para kumita yung ating negosyo o yung ating trabaho, ito ay galing sa Diyos. We must recognize that it is from the Lord. Okay? For our reflection, nakikita ba natin or do I truly recognize God as my source? Kasi kung hindi, magkakaroon tayo ng problema sa giving. Mahirapan tayong magbigay. Kasi iisipin natin, Lord, hindi pinaghirapan ko. At alam niyo po, ito yung struggle ng karamihang Christian. Struggle ang tumibigay kasi nga, hindi mo nalalaman na ang lahat ng bagay na meron tayo, galing sa Diyos, may hirapan tayo. Kasi, Lord, pinaghirapan ko ito Meron pa akong kailangan pang pinaghahanda, pinag-iipunan. Wala pa ako sa 20% ng aking pumbong. Okay, maaaring itabi ko muna ito. So magkakaroon tayo ng problema. If we truly not recognizing God as the source na kung anong meron tayo. Okay? Thus my giving, including tithes and offerings, show that I recognize Him as my source. Okay? Kasi nakikita po yan sa giving natin po na ito ay galing sa Diyos.
Ang susunod po doon ay bibigay ng kaluwagan sa ating puso, sa ating kalawakan ng pagbibigay. If we recognize dun sa ating source. Kaya sabi po doon, honor the Lord with our wealth. So, recognize the giver. Ang next question po, does my life show that God comes first? Okay. So, verse 9 pa rin po, no? For our second point, sa Proverbs 3:9, may nakalagay po dito, honor the Lord with our wealth, with the first fruits of our crops. Ano naman pong ibig sabihin ito? Alam niyo po, sa bansang Israel, ito po yung tungkol sa farming, yung first fruits. Kasi ang hanap buhay po nila doon, hindi naman po ito yung white collar job, no, hindi sila nagtatrabaho sa bangko, sa mga manufacturing. Ito po ay mga lupa na pagsasaka. At that time, nung panahon yun ay, pag meron kang matabang lupa, may maganda kang sakahan. Magaganda yung mga farming po doon, yun ay nagpapakita ng kayamanan. Dito po, pag sinabing first fruit, ito yung unang bunga ng iyong pong sinaka. Alam niyo po, medyo mabigat po itong first fruits pong ito. Kanina po, along the way po, kinausap ko yung isang kaibigan ko naming pastor. Kasi po, yung pastor kong yun ay, bago siya naging pastor, siya ay nagtatanim ng pinya. Okay? At magaling siya magtanim ng pinya. Alam niya yung tamang panahon, tamang lupa, tamang pag-aalaga, kung kailan lalagyan ng abono, kung kailan yung harvest. Okay? At siya nagiging matagumpay ito. So, tinanong ko siya, sabi ko sa kanya, Pastor, ano ba yung parang malalaman, yung kung ikikita dyan sa itinanim mo? Kasi mamumuhunan ka at hindi biro ang puhunan po dyan. Kasi pwede kang malugi in an instant. Okay? So dapat, yung unang bunga niyan, kung ito'y pinya, ito yung mga malalaki. Kung tama yung pagpa-farm, ang unang bunga niyan, ito yung mga malalaki. Okay? Doon ka kikita agad. Tapos, pag na-harvest mo na yan, yung first fruit, meron pa yung second, meron pang third. Ito yung mga tubo mo na. Doon ka na kikita ng malaki. Ngayon, doon sa first fruit pa lang, doon mo malalaman kung kikita ka na o malulugi ka. Pero ang sabi po dito, honor the Lord with your wealth, with the first fruit. Paano mo ibibigay yung first fruit? Kasi doon pa lang makikita mo kung tubo ka na at lugi ka na. Ibibigay mo ito sa Diyos. Not knowing na ibinigay mo ito sa Diyos, yung pangalawa, yung pangatlong bunga, sure ako doon, sabi ni Pastor noon, kanina, sabi niya, hindi na yung kasing ganda, kasing laki, kasing tamis, nung unang bunga. Okay? So yung first fruit, ito yung pinaka-the best. Sabi niya, sabi niya, sinuwento niya sa akin, sabi niya sa akin kanina, alam mo ba, na doon sa church sa Palawan, sa magbabadil to, sabi niya, merong miyembro doon na nagtatanim ng mais. Sabi niya, alam niyo ba na nung pinuntahan ko yung maisa niya, sabi niya sa akin, Pastor, may dala ka bang sako? Kasi yung first fruit nito, yung unang harvest nito, alam niyo ba na binibigay ko to sa lahat ng manggagawa ng pastor? Kasi ito yung offer ko sa Lord. Kaya kung may sako ka dyan, para sa ito, dami niyang nakukuha yung mais. Pero basta maluluwi ka ba niyan? Kasi yung pangalawang harvest yan, hindi mo na sigurado kung kikita ka. Namumunan ka, magkano kuha na doon 30 to 40,000. Yung first fruit mo, yung mga ganda yung second fruit mo, that's faith. Ano po? Paano mo ibibigay yung first fruit kung alam mong doon ka kikita at hindi ka sigurado doon sa second, third, fourth harvest mo? May it be yung mangga. Kahit alam niyo yung talong, doon sa opisina po namin, may mga kasama kami na nagpo-farm kasi malaki ang lupa doon. Yung talong doon na bunga, yung first fruit, nakukuha agad nila. Kaya pagbaba ko doon, may mga talong mga maliliit na. Sige, kunin mo na. Tubo na yun.
Kaya ang nakakakuha ko 3, 4, pero maliliit na lang yun. Kasi sabi nila, kasi yung mga unang bunga yan, nakuha namin yung mga mahaba, yung malalaki. Yung first fruit. Kung kita na kami, okay na kami, naman, hindi na namin pinapansin yan. O yung doon na kami nakakakuha. Pero meron pa din. Okay? So, sa atin po, ano yung first fruit natin? It represents the first and first portion gathered. Ano yung meron tayo? Alam niyo po sa mga hanap buhay na meron tayo, lalo na yung bilang. Di ba? Bilang kwentado mo yung iyong expenses. Di ba? Pero ko ay 7,000 tapos nag-gas pa. Di ba? Patay ka na nun. Magkano yung rent ako? Magkano yung gasolina ko? May internet pa ako, may tubig pa. Tapos pupunta pa ako ng boat. Kwentado mo. Yung first fruit mo, ito yung buong sweldo mo. Paano mo malalaman na first fruit mo, yung kung ano yung meron ka? Ang sabi dito, ibinibigay mo ito yung first fruit of all your crops, kung ano yung meron ka. Paano mo pinapahalagaan yung priority? Kaya kanina tanong ko, sino yung mahalaga sa iyo? Paano mo pinapakita yung kahalagaan sa iyo? Kasi kung mahalaga sa iyo ang Diyos, ipapakita mo yung priority mo. Kaya yung second point natin, let's reorder. Kung marahil sa sweldo natin, yung tithes and offering, lahat ng ibibigay natin sa Panginoon, ito yung mga pang-sampo. Lord, teka lang, papayaran ko ng meral ko, okay, check na si internet, si gasolina, meron na, tatakbo na ako hanggang 15. Oops, pinatirang mga 3.5. 3.5 na lang. Teka lang, ikakain pa ako sa Jollibee. 2.5 na lang. O yun, ayun na lang. Lord, ito ang aking ano. No? So let's reorder our priorities. Okay? Doon mo papakita sa pagbibigay mo kung priority mo ang Diyos, mahalaga sa iyo ang Diyos, and that's worship. Okay? Yung first fruit. Sa mga farming, hindi, by season kasi yan Di ba? Magtatanim ka lang, itong panahon na ito, 3 months lang. Kaya kung nagpuhunan ka dyan ng 30,000, di ba? Dapat kikita ka ng times 3. Dapat 100,000. No? Yung first fruit niyan, ayun, malaki ang kita niyan, magaganda yan Tapos pag na-harvest mo na yan, pangalawa, may pangatlo, pang-apat pa. Yan, mga patubo mo na yan. Kung ibibigay mo sa Diyos yung unang harvest mo, kikita ka ba? Kaya nung sa San Pablo, ang mga doon, kasi nga, farming po doon, ang produkto po doon ay ube, yung ube halaya. Ang pinaka mamahal doon ay yung pagtatanim ng mga kamoting kahoy. Kasi yun ang isa sa pangunahing ingredient doon. Kaya pag nagtanim ka nun, automatic may bibili. Hindi mo na ito ibibenta. Ikaw ang hahanapin ng mga mag-uubi doon. Kaya ang presyo talaga doon, may pataasan. Kaya may season sila doon, talaga nagtatanim talaga ng ube. May isang lupa doon, inaalok sa amin. May lupa ito, taniman mo ng ube. Kami na magbabantay. Magkano po na? Sige, 40,000. Mag-aabot ka lang doon. Siyempre, papayaran mo yung magbabantay, yung abon, yung ano. So, magdadagdagan pa yun. Pero automatic, nakatanim pa lang yan, pupuntahan ka na. Ano na yan? Bibili na yan. Kaya wala kang problema kung sino yung bibili. So, ganun doon agawan. Kung ibibigay mo yung first fruit, paano makikita? Paano yung susunod na season na itatanim mo? Ganon katindi yung pananampalataya na kailangan po natin at pagtitiwala sa Diyos sa ibigay yung first fruit mo. Gaya din sa akin, marami tayong gastusin, marami tayong pangangailangan. Sabi ko nga, may goal pa tayo. Nung una ako nagtrabaho, hindi ko muna inisip ko ano yung bibigay ko sa Diyos. Alam niyo, inisip ko, natanggap na ako sa trabaho. Kinukwenta ko na agad yung aking kikitain. Ay, pili ako ng relo.
sinulat ko na, bibili ako. Hindi pa uso ang cellphone ng pero nauso na yung cellphone, pero pang mayayaman na yun, bibili ako, hindi ko kayang Nokia 3210 eh, yung mga 5110, pero hindi pa yun eh, medyo mahal-mahal pa yun, yung ano pa, ibang brand. Kwenta ko yun. Kaya alam nyo, makikita kong successful ako doon sa trabaho, kasi sa amin noon, 5 months lang eh, 6 months, radyo ka na ulit, apply ka na sa iba. Masasabi ko tagumpay ako doon, pag nabili ko yung brand na gusto ko. Pangalawang trabaho, nagka-cellphone ako. Okay na sa akin yun. Hindi ko alam itong first fruit. Okay? So sa akin po, yung first fruit. Okay? Lord, this belongs to you. I put you first because I trust you to provide. Ganun pa na ng palataya po ang nais na sa atin. Kasi ibibigay mo sa atin. What is first fruit? Nakita natin, una priority. God comes first. Okay? Siya yung una. Pangalawa, kailangan ito ng pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga yung worship is recognizing of who He is. Kasi kung hindi mo ito kilala, paano ka magbibigay? Paano mo ibibigay ang mahalaga sa iyo? Kung saan pakikita. I give before I know everything that will happen. Kagaya yung example ng isang Christian yun sa Palawan. Ang first fruit na to ng mais, para to sa worker ng Diyos. Magkano yun? Magkano yung punan? Kung titignan mo, teka lang, parang marulugi yung isang ano doon. No. Binibigay niya ito sa Panginoon dahil alam niya everything that will happen ay tutulong ng Diyos. Pagpapakita ko ng gratitude, I recognize that what I have came from God. Kasi kapag nakita mo, alam mo, ng lahat ng meron sa iyo ay galing sa Diyos, hindi na mahirap kung ibigay. Hindi mo naiisipin kung malulugi ka pa, kikita ka pa, o hindi. So, kinakailangan din po ito ng pananampalataya. Kasi yung first fruit, hindi mo alam yung next kung lugi ka na o kung meron ka pa. Hindi mo alam kung ano yung mangyayari kinabukasan. At iyon ang madalas na nagpapabigat sa atin kung bakit natin hahawakan yung para sa Panginoon. Ika Lord, uunan ko ka to para mag-stay ako sa negosyong ito. Gamitin muna natin, Lord. Ito. Diba? Meron pang isang testimony na sabi sa akin, Lord, paano ko bibigay? Kung kinsenas sa sweldo ko, namamasahe ako, kwentado ko, Lord, ang pamasahe ko ay aabot ng 1,000 for 2 weeks. Kasi kung hindi ako makakapasok, wala akong hanap buhay, no work, no pay. Paano to? No? Doon siya nahihirapan. Hindi ko mabitawan itong 10% nito na para sa Panginoon. No? Dadakap ito yung priority. So, istorya po sa Genesis chapter 4, verse 3 and 4. Ito yung tungkol kay Abel at saka kay Cain. Ang unang dalawang anak ni Eva. Okay? Alam natin na si Cain ay farming. O, itong pag-aalaga ng high farm, hindi naman to. Siya ay naghuhulay, tatanim ng mga ng sasakahin. Ito naman si Abel, ito naman ay pag-aalaga ng mga hayop. Sa verse 3 and 4, ang nakalagay po dito, si Cain brought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. At ganoon din ang ginawa ni Abel. Ang ginawa niya, ang dinala niya yung firstborn, tapos yung fat portions. Ito po, sa picture. Yung fat portion po, ito yung gustong-gusto ito po, yung amoy po ito, yung usok nito, ito yung gustong-gusto po ng Diyos. Kaya ang utos po niya talaga, yung i-offer mo sa kanya, may mga particular na mga portion ng mga hayop. Yung firstborn dapat. Alam niyo po, hindi ito madali ito. Kasi yung firstborn po, ito yung papakita dito yung pinaka-the best. Kasi hindi mo, pag nag-aalaga ka kasi ng hayop, hindi mo alam kung may susunod pa. Lagi kasing
iisipin mo kasi kung kikita ka dito, sigurado ko na sa una, nandiyan na eh. Pero yung pangalawa, hindi ka sigurado. Pero ginawa ni Abel, di ba? In-offer niya sa Panginoon for him the best. Didn't simply grab something convenient. Brought the first and the best. So, reflected that his heart of faith through his offering. So, pinapakita dito po dito, yung pananampalataya po ni Abel sa Diyos. Kasi ang in-offer niya ay yung pinaka-the best. Kaya sa last verse po niyan, ang tinanggap ng Diyos na offer ay yung offer ni Abel. Kaya nagaling sa Cain, pinatay siya. Para masasabi na nagpapakita ng pananampalataya, sa Hebrews chapter 11 verse 4, sinabi dito, by faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain. Kasi firstborn, pinatay niya. At sa isang nag-aalaga ng hayop, napakahalaga ng una, yung panganay. So, God, you deserve my first. You deserve my best. And I trust you with the rest. So, nawa, ganito yung ating po panalangin sa Panginoon. Yung ating priorities. Let's reorder. Ano ba yung para sa Panginoon? Na hindi natin pamihinayangan. So, minsan parang manghihinayang tayo dahil tinitingnan natin yung bukas. Kung ano yung matitira. Kaya minsan, yung sa budget natin, kung ang priorities natin na Diyos ay nasa huli, nahihirapan tayo. Pagpapakita po yun na una, hindi natin nare-recognize ng Diyos na siya may-ari ng lahat, na siya yung ating priority. Okay? So tithing is not, I'll see what's left at the end of the month. Tithing is, it is deliberate decision to put God first. Parang bahala na. Okay, Lord, ito yung sa'yo, pero hindi ko tinitingnan yung iba, bahala ka na. Kasi, I recognize that you are the source of everything, and you are God, kailangan kang sambahin. Okay? So, yung prinsipyo po dito ng first fruit, God does not get our leftovers. We honor Him with our first and our first. Kasi minsan, di ba, parang kung ano yung best, kung ano yung una, ay yun yung kinikimkim natin. Kasi doon tayo kikita. Ayun ang pinakapaganda, ayun yung pinag-dessert natin. At yung parang sinasabi natin, pinaghirapan ko to. Okay? So reflection. Does God receive my first or my leftover? Okay? So ano yung binibigay natin sa Panginoon? Kasi kung ano yung binibigay natin sa Panginoon, pagpapakita ng kahalagahan, pagpapakita na nagtitiwala tayo sa Panginoon, and that's honoring the Lord with our wealth. Yung first fruit ng portion na meron tayo. Okay? So, what does my first priority reveals about what I value most? So, kung ano yung priority mo, binibigay mo sa Panginoon, so, ay nagpapakita ng value. So, when we recognize the giver, we reorder yung priorities. Something has happened. We begin to trust Him. Kasi nagpapakita ito natin pananampalataya. Kasi, pinapriority mo siya, binigay mo yung para sa Kanya, at hindi mo tinignan kung ano yung matitira sa'yo. So, that's faith and trust. So, in response sa pangatlo, respond in faith. No, yung salita po dito sa verse 10, yung then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Ang kagandahan po dito sa verses 9 and 10 po, ito yung pangako o utusan ng Diyos na mayroong pangako. Kasi nagputos ang Diyos na may pangako. Then your barns will be filled overflowing and your vats will brim over with new wine. Okay, yung salitang bento dito, yung result of trusting and obeying God. Pag binigay mo sa Diyos ang para sa Kanya, ang pangako ng Diyos, ibibigay niya sa iyo yung
barns will be filled to overflowing, hindi ka makukulang. Yung batch dito, ito yung sisidlan na hindi ka makukulang. Over and over. Meron po dito yung barn dito, give money to God and that will make you rich. Hindi ibig sabihin na pag nagbigay ka sa Diyos, it automatically nayayaman ka. Okay? Kaya minsan, hindi tayo pwedeng sumobra. Katulad ng ibang church. Sige, bigay mo sa Panginoon at yayaman ka. Diba? Iba, parang hindi naman naiintindihan doon. Binigay na lahat. Pero naghirap. Kaya minsan sa kahuluyan, teka lang, parang, di ba yung mga nananampalataya, biglang umaalis kasi parang hindi naman totoo yung pangako ng Diyos. Diba, binigay ko ng lahat tapos parang nakukulang pa rin ako. No? Hindi ibig sabihin na ito yung mensahe ng Panginoon. Okay, magbigay tayo dahil sa yaman tayo. Bigla kang tumama ng loto, no? Bigay tayo pa na ngayon. Hindi po gano'n. Okay? So, yung burn po dito, ay ibig sabihin po dito, parang ganito. Ito yung ibig sabihin ng burn, yung sisidlan. No? Overflowing. No? Meron tayong makikita po na yung overflowing words, when we honor God or trust Him and respond in faith with what we have, He is faithful to provide for our needs. Alam niyo yung provision po dito ng Panginoon, hindi lang ibig sabihin ito po ay pera. Meron po, minsan binibigay po ng Panginoon na hindi lang pera, kundi una kalusugan. Magandang kalusugan, maayos na trabaho, no? Yung kung meron na ibinibigay ng Panginoon na kakayahan sa atin para maglanap buhay. Kagaya po sa isang if God is true in our course in our life, yung ating pong mga finances magiging maayos. Yung ating pong time, yung relationship, ano po. So, kagaya po sa isa pong meron po dito storya, yung widow sa Sarephat. Sa 1 Kings chapter 17, verse 8 and 16, meron po itong storya na kung saan ang Israel po noon ay nagbigay ang Diyos ng tagtuyot. For 3 years, sinabi ni Elijah, ang utos ng Diyos, hindi uulan sa Israel. Okay? At alam niyo po, ang ulan ay napakahalaga po sa Israel dahil ito po ay farming. Nagtatanim po sila. Yun ang hanap buhay ng mga tao. At alam niyo po, pag walang tanim, walang tubig, hindi mabubuhay yung kanilang mga pananim, wala silang makakain. May taggutom, at magugutom sila, mamamatay sila. Ganito po yung nangyari po sa Israel. Kaya ang ginawa, ang problema, lahat ng tao sa Israel ay makaapektuhan, pati yung kanyang mga, tawag dito, mga propeta, kasi tao din po ito nakakain. So si Elijah ay naapektuhan. Kaya sabi sa kanya ng Diyos, pumunta ka doon sa, ito po, sabi ng Diyos sa verse 8, then the word of the Lord came to him, go at once to Sarephat in the region of Sidon and stay there. Kasi nga wala ng pagkain sa Israel. Okay, so sabi sa kanya ng Diyos, okay, pumunta ka na sa Sidon at meron akong sinabihan, I have directed a widow there to supply you with food. So, he went to Sarephat. Okay? Tapos, ang ginawa niya ito, when he came to the town gate, a widow was there gathering a stick. So, may nakita siya sa babae, balo, na nagpupulot ng mga kahoy. He was called her and said, could you bring a little water in a jar so I may have drink? Diba, parang kakabal naman ang mukha. Nakakita siya ng babae, tapos sabi niya, maaaring ba akong ikuha ng tubig? Diba? So sabi ng babae, as she was going to get it, he called and bring, as she was going to get it, he called and bring with this a piece of bread. So hindi lang tubig ang kanyang hiningi, pati tinapay. Parang, okay, sige, kukuha ka ng tubig. Tinawag mo, oops, teka lang. Sa mga amo na rin ng tinapay. Parang, papalaman mo ako. Sino ka? Diba? So, as surely as the Lord your God is, sabi niya, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little olive oil in a jar.
I am gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, and that we may eat it and die. So yung sabi niya, wala akong tinapay. Ang meron lang ako dito ay kaunting olive oil, pamprito, tapos konting lard na gagawin kong tinapay or cake. Kasi para sa akin at para sa anak ko, last meal na namin to, kakainin na namin, after namin kainin dahil tagtuyot nga, wala ka na mabibilhan, wala rin kaming pera, walang hanap buhay, walang tanim. Pagkakain namin to, alam namin last meal na namin to, and after that, alam namin mamamatay na kami. Tapos hihingin ko pa. Diba? Kung ikaw yun, nakita mo yung anak mo, gutom na, tapos meron ka. Kung sa akin nga to parang kahit ako, hindi na ako kakain. Titipirin ko na lang para sa anak ko. Para mas mabuhay pa siya ng pangalawang araw. Pero, andito yung isang propeta ng Diyos, hinihingi ang lahat na to. So, yung gagawin natin kung nandun tayo sa ganitong sitwasyon. Sabi ni Elijah, don't be afraid. Go home and do as you have said. But first, make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. Parang, okay, naiintindihan kita. Gawin mo yung gusto mo. Okay, lutuin mo na mamatay. Pero ikaw mo na ako tinapay. Gutom na ako. Parang, wala akong pakialam sa iyo. Kung mamatay ka, last ano mo na yan. O sige, bahala ka. Pero, bigyan mo muna ako ng tinapay. So, parang, bigyan mo ako to. Diba? Sinabi ko na nga yung sitwasyon ko. Parang, teka lang, marami pa dyan. Baka makakita ka pa ng iba. Sa amin na nga lang ito ng anak ko eh. Tapos, pinagpipilitan mo ba? Alam niyo po, pagpapakita to ng pananampalataya. Diba sa unang verse, sinabi ng Panginoon dito, may kinausap ako, pumunta ka dun sa Sidon kasi I have directed a widow. Kinausap ko na yung widow na yan. Hindi na pinakita dito kung paano kinausap ng Diyos. Kung ito'y sa panaginip ba na, widow. May darating dyan, ang pangalan na Elijah, ito itsura, manghihingi ng pagkain, pakainin mo na. Hindi natin alam kasi hindi sinabi ng Biblia. Pero sinabi ng Diyos, may kinausap na ako doon. Pero maganda dito yung response. Teka lang, itong pagkain ko, para sa amin na to, mamamatay na kami pagkatapos ito. Okay? So, nanghihingi ka, sabi ng Diyos, okay, bigay. No? But first, make a small loaf of bread for me, for what you have, and bring it to me. And then, make something for yourself and for your son. Ito na yun. For this is what the Lord, the God of Israel says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain to the land. Okay, ito naman yung pangako ng Diyos. Okay, sige. Gawin mo yung gusto mo, lutuan mo muna ako, bigyan ng tinapay, pero ang pangako ng Diyos, kasi di sabi ng Diyos, hindi mauubusan ka ng flour, hindi ka mauubusan ng oil. So makakakain ka pa rin, hindi mauubos kung anong meron ka, hanggang ibalik ng Diyos ang bulan sa Israel. Okay? So, she went away and did as Elijah had told her. So there was food every day for Elijah and for the woman and her family. Diba? For the jar of flour was not used up, and the jug of oil did not run dry, in keeping with the word of the Lord spoken by Elijah. So after na ibigay ng widow ang para kay Elijah, para sa Panginoon, sinabi ng Panginoon, hindi na ubos po yung kung ano yung meron. Take note, hindi alam ng babae na ganito yung mangyayari. Okay? Hindi niya iniisip na, okay, pag binigay ko to, hindi naman ako magkukulang. Kasi ang iniisip ng babae, ito yung utos ng Diyos, ibigay. Diba sabi nga niya, okay, last meal na namin to,
alam na namin mangyayari, mamamatay na kami sa gutom. Okay, pero utos mo to, bibigyan namin ito sa iyo. So, ang maganda po dito is yung heart, yung pananampalataya at pagtitiwala ng Panginoon. Na willing siyang ibigay ang lahat para sa Panginoon. Alam niyo po, she trusted and obeyed God before she knew how this story would end. So, she trusted God in the middle of her scarcity, and God took care of her. So, ang greatest blessing po, God's provision may look exactly the way we expect, but we can trust that God knows what we need. So, ang greatest blessing is knowing that we can trust the one who provides. Tandaan po natin, ano po, ang para sa Panginoon ay ibigay po natin ito para sa Panginoon. But not automatically, na kung yung ina-expect po natin na isang bagay, kung kinokontrol natin ng Diyos, okay, ibibigay ko sa Panginoon, tapos siya mag-provide ng gusto kong pangangailangan. So tandaan po natin, pagtiwala tayo sa Panginoon, at yung mga pangangailangan po natin, siya ang bahala ng bigay po. It may be yung financial provision, yun, or yung meron po, in different forms. Enough when we thought we could not have enough. So sometimes, para pag binigay natin sa Panginoon ito, parang piling natin magkukulang, pero ang sa Panginoon po doon, hindi niya tayo magkukulangin. People sense into our lives at the right time. Maaaring gawin ng Diyos the blessing sa atin yung isang tao na kung saan siya yung comfort sa atin, siya yung mahihinga ng tulong. Kasi madalas nangyayari po sa amin ito. Napiling namin, walang-wala na kami, may sent na angel in the form of people, person, na kung saan siya yung tutulong sa atin, na ma-meet yung ating pangangailangan. That's blessing. Ito po galing sa Diyos. Health and strength, okay, to work and provide. Dahil minsan, maaaring meron tayo, pero pagka kinuha ng Diyos ang ating kalusugan, paano tayo makakapaghanap buhay? Okay? So yung health, yung strength, yung kakayahan po natin maghanap buhay, ito yung provision galing sa Diyos. Ito yung provide niya. Contentment, when we do not have everything we want. Diba? Baka minsan, isip natin na minsan, na kung ano yung meron sa atin, yung contentment. So, ito yung blessing galing sa Diyos. Yung family, na nagbibigay sa atin ng suporta at pagmamahal sa atin, ito po yung form ng blessing ng Panginoon. Yung protection, galing sa, from the things we may never even know about. Okay? Yung ability to serve, bless, and be blessing. Be a blessing to others. Yung opportunities at saka yung open doors, we could not create for ourselves and close doors that protects us. So ito yung mga iba't ibang klase ng pagpapala sa Diyos na marahil hindi natin nakikita. Pero ito yung blessing ng Diyos na binibigay sa atin. Hindi lang yung form ng material na bagay. Ito yung mga form ng mga bagay na pinagkakalog sa atin ng Diyos. Yung peace and strength and wisdom when circumstances are difficult. Di ba? Kapag dumating sa atin yung matinding problema, hindi natin may paliwanag yung kapayapaan na meron sa atin. Kasi alam natin na ginawa natin yung parte natin para sa Diyos, and the rest, Diyos na paalam. Yung peace na meron tayo, yung kalakasan na meron tayo, ito po yung hindi matatawanan. Dahil maaaring meron ka ng lahat, pero wala kang kapayapaan. Lagi kang natatakot. So, na maaaring mawala sa iyo yung isang bagay. Pero yung kapayapaan na meron ka, dahil alam mo, ang Diyos ang nagpapabalik sa iyo. God's blessing is always more. But sometimes, God's blessing is simply enough. Kung ano yung binibigay sa atin, katulad po na yung video na yon, ang binibigay naman ng Diyos yung sapat yung everyday. Alam niyo po na 3 years pa bago dumating yung ulan that time. So for 3 years,
Hindi siya nawawala. Ano nga lang, pagkain niya lang talaga is cake with flour. Diba? Inisip ko nga, dapat nag-negosyo ito ng pancake house. Diba? Kasi ang dami niya nga ng flour, hindi nauubos, di ba? First branch sana ng pancake house yung kanila. But anyway, so nakita natin yung provision ng Panginoon. Maaari magbigay ng Diyos ng isang talagang malaking oil na, for 3 years na yung olive oil ha. Yung flour nyo, isang bahay na. Hindi, everyday. Sapat para pagkain ni Elijah at nung mag-ina. Diba? For 3 years. Kasi 3 years pa bago dumating yung ulan that time. So, ganun yung blessing ng Diyos. Yung sapat, bawat isa. How can I respond in faith even when I don't see the outcome? Just like the widow of Sarepta. Kasi ang madalas ang problema po natin, na kapag binigay natin sa Diyos, noong yung takot natin, paano kami? Paano kami kinabukasan? Diba? Yung widow, ang naisip niya, last meal na namin to, tanggap na namin mangyayari sa amin mag-ina, mamamatay na kami. Okay, Lord, para sa iyo. Pero hindi alam ng widow yung blessing. So sa atin, how can we respond in faith doon sa first fruit? That's why we have to recognize the giver. Okay? That's number 1. And we have to reorder yung ating priorities. Ang Diyos ba number 1? O siya yung nasa huli? Yung nasa listahan natin ng budget o yung leftover. Okay? So, doon po natin makikita yung pananampalataya natin sa pagbibigay. Okay? To respond with God, I trust you when I don't know what tomorrows will bring. I have enough, but not more than enough. God opens doors, and God closes a door. Maaaring, minsan, may nagsaradong yung opportunity sa atin, pero alam natin, pag ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, alam natin na may magbubukas na pinabagong ito opportunity. God just give us with whatever He chooses to provide. The will respond by giving our tithe and offering and say, Lord, I trust you as my provider. Alam niyo po, pag nalaman po natin na ang Diyos ay mabuti, siya ang nagbibigay. Hindi po tayo magkakaroon ng issue, problema sa pagbibigay. Hindi na issue kung magkano. Okay? Ang issue po dito yung heart. Kung sino yung priority po natin. Okay? So ito po yung sinasabi po ng Proverbs 3, chapter 9, and 10. So una, we have to recognize that God is the giver. That's honoring the Lord with our wealth. Okay? You reorder our priorities. Ito naman yung first fruit. Ano ba yung binibigay natin sa Panginoon? Ito yung ba yung natitira? At uunahin natin yung lahat ng pangangailangan. Even po yun, lahat po tayo, meron tayong pangangailangan. At lagi parang hinahabol po natin yun. Pero ito yung ating priority. So let's reorder our priorities. Kasi kung sino yung number 1, ito yung ipapakita na ito yung mahalaga sa ito. So, mahalaga ba sa atin ang Diyos? And respond in faith. Hindi man natin alam yung form ng blessing na ibibigay sa atin. Pero nandun yung ating pananampalataya. We respond in faith na, Lord, alam ko po na ikaw ang mapagbigay, ito ay para sa iyo, hindi ito para sa akin. Para sa ating mga parents po, no? Let's teach our children that God's blessing is not always having more. Minsan, nagkakaroon tayo ng problema kasi napalaki tayo na kailangan natin na meron tayong kayamanan, yung ating more na dapat meron tayo ng lahat. Okay? Yung perspective na may turo natin sa mga anak na hindi anak kailangan na mas marami. Kasi ang kailangan natin, yung magtiwala sa Diyos sa ating finances, no? Na may bigay sa Diyos kung ano yung para sa Kanya. Pakita natin as parents na yung life at saka yung giving, we trust God because He is our provider.
Okay, as a parent. Sa atin naman po mga estudyante, let's trust God with our studies, abilities, and opportunities, and our future. Alam ko, hindi pa tayo kumikita. Wala pa tayong mabibigay. Pero yung opportunities na binibigay mo sa atin ng Diyos, gawin po natin yung pag-aaral. You don't need to have everything figured out. God already knows what lies ahead. Respond in faith even when we cannot see the outcome yet. Sa ating pong mga kasama na sila ay anak, so let's recognize and be thankful for the blessing you already have. Give from what you have, even when it seems small. So kasi, ang pagbibigay, ito po yung natututunan habang bata pa. At habang siya ay lumalaki, at natututo siya magbigay, hindi na magiging issue sa kanya kung magkano kanyang ibibigay. Dahil natutunan niya ito, yung bata pa siya. So remember, God is one who provides for you. Sa atin naman pong mga empleyado, don't let your job or salary be your only source of security. God is your provider. Kasi ang madalas sa problema po natin, ang security natin ay kung ano yung hanap buhay na meron tayo. Kaya kapag nawala tayo sa trabaho, andun na yung sobrang takot na feeling natin hopeless tayo. Kasi pinapakita natin ang security natin is yung job. Tandaan po natin, God is our provider. So let's faithfully give and trust God with what remains. So recognizing God's blessings, whether He gives more, enough, an open door, or protections through a closed door. When God's blessings is always more, sometimes blessings is simply enough. So, tindahan po natin, giving worshipfully, it begins with recognizing who God is and what He is already within us. So, recognize the giver. So, let's reorder our priorities. Yung first fruit po natin, ibigay natin sa Panginoon. Okay? And then, let's respond in faith. Huwag natin isipin yung bukas, yung tayo mawawala. Dahil ang Diyos ang bahala, siya ang provider, siya ang giver, at sa kanyang lahat. Kagaya ng ginawa ng widow sa Seraphan. Binigay niya ang lahat, not knowing na, alam ko, mamamatay na ako, pero sige, sa inyo na to. Okay, pero anong nangyari sa kanya? Provision ng Diyos. That is faith. Okay? That is worship. That is honoring God with our wealth, with first fruit. Okay? So, let's give, let's have a giving, worshiping. And that's worship. So, tayo po ay manalangin. Diyos na banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat, Panginoon, dahil kayo ang may-ari ng lahat. You are the source of everything, Panginoon. Kaya tulungan po kami bilang isang mananampalataya na magkaroon ng pagtitiwala sa inyo na lahat ng sa amin, lahat ng meron kami, lahat ng aming angkin, ito'y galing sa inyo. At ito ay para sa inyo. Salamat, Panginoon, dahil ang kautusan ito ay hindi mo inutos upang kami ay pahirapan, kundi kami ay subukin at ipaalam at nakita mo kung sino yung priority, sino yung value po namin, sino yung pinapahalagahan, sino yung nais po namin, sino yung mahal po namin. Maaari, Panginoon, sa ngayon ay pinipili namin ang kayamanan, pinipili namin yung nabibigyan namin ng priority yung mga mahal namin sa buhay o na yung meron kami. At hindi namin naiisip ang mga kautusan. Kaya Panginoon, tulungan mo kami at baguhin mo ang puso namin. Nawa, magkaroon kami ng pagkilala sa inyo na kayo sa inyo nagagaling ang source. Sa iyo ang lahat. At ibabahagi lang po namin kung ano yung nais mo. Kaya Panginoon, tulungan mo kami hindi ng inyong kalooban. At alam po namin ang pagpapala na galing sa inyo, ito'y susunod. Pero ganun man, Panginoon, yung pagpapala, ito yung galing sa inyo. At hindi namin po ito iisipin na pagka kami nagbigay, automatic, kaprood kami ng nais namin. Alam po namin, Panginoon, na kayo ang source ng lahat. Kaya salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tulungan mo kami na ito ay gawin ang inyong pong kalooban. Ito po yung dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.